ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Unang-una, gusto kong magpasalamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta nyo kay PRRD, sa amin na pamilya niya at sa Duterte. Nag-usap kami ni Dada Rudy ko kahapon. Sabi niya sa akin ay sobrang proud siya sa akin at ipagpatuloy ko lang daw ito. Binigyang diin niya rin na mahalin ko daw kayo kagaya ng pagmamahal niya sa inyo. Bata pa ako, 21 pa lang ako, at ayaw ko talaga sanang makisali. Pero namulat ang aking mata at naintindihan ko ang mga prinsipyo at paninindigan na ipinaglalaban ni Tatay Digong. Mahal niya ang bayan niya nang higit pa sa amin na pamilya niya. May kasabihan na the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Walang tumatayo para ipaglaban kung anong tama. Mga kababayan, mga kabataan, magboto tayo ng tama. Magboto tayo ng may puso para sa pagserbisyo ngayong eleksyon sa May 12, 2025. Suportahan natin ang Duterte o PDP senatorial slate. Huwag natin silang kalimutan, mga kababayan. Muli kong iaabot ang bilin ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sinabi niya ito sa akin. Do good. Fight for your country and fight for what is right. Sabi niya, huwag kayong mag-alala because this is not forever. God will intervene. And He sends His love to all the Filipino people. Daghang salamat! Maraming salamat and God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Yan ang matapang na speech ni Kitty Duterte. Naku, humataw dyan sa Duterte rally sa Muntinlupa. Naku, Kitty Duterte. Nung una, tahimik lang yan Hindi nakikialam sa politika. Pero ngayon, eto na. Nag-matured na siya at nakikita po natin yung hatak niya sa mga tao. Maraming nakasuporta dyan. Tapos dagdag pa Duterte yung apelyido niyan. Ako, sa 2028 na halalan, baka tumakbo din ito. Kung tumakbo kayang mayor ng Davao to, mananalo kaya to? Nako, ako nang nagsabi sa inyo, 100% mananalo to. Congresswoman, aba, pasok na pasok din yan. Paano pag senador ka agad ang tatakbuhan yan? Pwede. Sa 2028 yan. Kaya ngayon ang nangyari, yung mga anti-Duterte dyan, napapansin nyo po, habang, siyempre sila yung nakaupo kasi, alam natin na ayaw sa mga Duterte, lamang sila. Sila yung nasa power di ba? Pansinin nyo naman yung mga Duterte. Di ba? May ginawa kay Tatay Digong. Tapos, kay BP Sara, planong ipa-impeach. Pero napapansin nyo, lumakas palalo ang mga Duterte. Pero ngayon napapansin nyo, hindi lang sa Pilipinas kilala ang mga Duterte. Pati sa ibang bansa.
at hindi gumagamit ng trolls para lang makilala. Organic ang nakasuporta sa kanila. Si Tatay Digong hindi nakaranas ng talo yan. Galing mayor, tumakbong president, tapos tambak pa ang kalaban. Pag mayroon po kasing nagawa na nakatatak na, alam po natin sa politika, may negative talaga. Kahit anong gawin mo, may negative talaga. Pero yung nagawa mo na hindi kayang burahin, ay talagang hindi ka mawawala ng suporta. O eto, Kitty Duterte, nakikita nyo po yung tapang niya. Kaya hindi malayong isa ito sa mag-iingay sa susunod. Ngayon pa lang, parang siya na yung tumakbo na pagka-senador dyan. Kung senador yung tinakbo niya sa ngayong eleksyon, naku, baka manalo din to. Pero siyempre, ngayon lang nag-iingay itong si Kitty Duterte nang dahil sa ginawa sa tatay niya. Siya mismo, kasama doon, nakikita niya mismo kung anong ginawa. Kaya yung gigil niya, pansinin nyo, galing sa puso para suportahan yung Duterte. Duterte, hanggang mag-eleksyon na, Duterte pa rin. Pero sa kabila ba, anyari na sa alyansa. May umalis na, may nagpa-endorso pa sa iba, at ito ang matindi. May dalawa, nagpa-endorso pa sa mga Duterte. Aba, ang tindi. Ibig sabihin lang yan, bakit nila ginawa yan? Palubog na ang alyansa nila. Ang Duterte, buo pa rin at patuloy na umaangat. Akalain nyo yung 10 sa survey pa lang. Kasi sa survey, merong iba na parang hindi totoo. Pero karamihan po totoo kasi maraming nagsusurvey. Yung 10 na yan, nakikita po natin sa survey. Pero sa alyansa, yung iba, wala na. Diba? Tapos sa ito ang magandang survey, yung Kalye survey ng mga vloggers. Isa po yun na mas naniniwala po ako kasi naka-live po sila eh. Naka-live sila, tinatanong yung tao, alam mismo kung sino yung tao na sinusurvey nila at pinaliwanag kung anong dahilan, lamang ang Duterte. Team Duterte, ang lamang kahit saan pa, kahit pa baluarte po ng taga-kabila, mas marami pa rin Duterte. Team Duterte. Sa bagay, magkaalaman naman yan ngayong eleksyon, sana walang dayaan sa halalan, bantay-bantay lang kasi meron ng mga nagre-reklamo dyan. Paalala, sa halalan, depende naman sa atin yan. Kung kanino tayo naniniwala, sa alyansa ba o sa PDP laban. Importante, patas lang ang laban, walang dayaan.